First Noel. Purihin ang Panginoon. Taasan yung dalawang kamay. Kumusta na kayo? Thank God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, malaman, wagas ng pag-ibig, malaya, kayapa ang kalooban, malinhawa, Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay. Ang sabi ng Panginoon, ayon sa aklat ng Genesis, it is not good for man to be alone. I will give him a suitable helpmate. Suitable partner. Ang tanong ko ay, sino sa inyo ang wala pang partner? Sinong ibig magkaroon ng partner ngayon? Okay, back to your partner. Back to your partner. May tatanong ko, tatlong katanungan lang, sasagutin nyo. Ang unang itatanong mo sa partner mo, may tiisin ka pa ba? In English, are you in trouble? Babahagi ko sa inyo ang 4 na letters. 4 letters. I call this the 4 pillars of our faith. Ang 4 na haligi ng ating pananampalataya. Kapag mayroon kayo nito, lahat na tiisin ay inyong mapagtatagumpayan. Lahat bagyo na daraan sa inyong buhay, mananatili kayong matatag. Kung mayroon kayong 4 na haligi ng pananampalataya. Ang unang haligi ay starts with letter H. Ha? Sino nagsasabing hope? Ang pangalawang haligi starts with letter B, as in boy. Ha? Ang pangalawang haligi starts with letter D, as in dog. And the last pillar starts with letter P, as in power. Sino makakahula? First letter is mali. Sino makakahuli? Hula. O, sabi ko sa likod, humility daw. Ano? The first pillar starts with letter H, which is hearing. Hearing.
pakikinig ng salita ng Diyos. Faith comes from hearing the Word of God. Without hearing the Word of God, your faith will collapse. Man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, hindi lamang nabubuhay tayo sa tinapay, sapagkat kung sa tinapay, lalaki ang aking katawan. Tingnan niyo ko, hindi ko na lumalaki ang aking katawan. Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ang problema ng tao, kapag pinagpala, ayaw nang makinig ng salita ng Diyos. Makinig man ang salita ng Diyos, ayaw naman niyang maniwala. Sasabihin nila, nagpapagwapo lang yan. Ang sabi naman isa, ang pangit naman yan. Sino nagsasabing, gwapo nakikita niya? So the letter B means believing. Kung anong naririnig nyo mula sa bibig ng Diyos, paniwalaan nating totoo yon at magkakatotoo sa buhay nyo. Amen ba? Tatandaan nyo ito, kung ano mang paniwalaan natin, siyang mangyayari sa buhay natin. Pag naniwala kang may sakit ka, magkakasakit ka. Pag naniwala kang matanda ka na, tatanda ka. Kaya ako hindi naniniwalang matanda na ako. Although I am already 79, I am only 49. Naniniwala kayo doon? Several years ago, maitim ang buhok. Diba? Through the years, ay pumaputi. Pero sa totoo lang, dapat maputi na lahat ang buhok natin. Kaya lang nagtatago tayo sa kulay. Kinukulayan natin. In other words, we are hiding from the truth. But it's the truth that will set us free from all our troubles. So wag nating itatago ang katotohanan. Kung may asawa ka na, may asawa na. Kung wala pa, wala pa. Ang tanong ay, bakit maraming tumatandang dalaga? Bakit? Hindi kasi marunong manligaw ang babae. So baliktad na ngayon. Para hindi ka tumandang dalaga, manligaw ka na. Paano ba manligaw ang babae? Ganito po yon. Hindi po masama yan. Pag nakakita ka ng isang lalaking gwapong tulad ni Brother Mike! Tatanungin mo, binata ka pa ba? Pag sinabi niya, binata pa, kasabihin mo, ako'y dalaga pa rin. Oh. As simple as that, diba? Well, anyway, so hearing is the first pillar of our faith. B means believing. Naniniwala tayo na ang sinabi ng Diyos, totoo. The next letter is D. Anong ibig sabihin D? Doing. Huwag lang pinakikigyan ang salita ng Diyos, gagawin natin ang sinasabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, mag-asawa ka, mag-asawa ka. Pag sinabi ng Diyos, babae ka, humarap ka sa salamin, hubad-hubad.
Pakikita mo, babae ka talaga. Amen ba? Bato-bato sa langit, ang tatamaan po ng mensaheng ito sa akin ay magalit na. Pero ito po ang nangyayari sa ating daigdig ngayon. No? You are here in Hong Kong today, but tomorrow you will be in London. Or you may be in Canada. Or you may be in Australia. Or you may be in Basilan. Hindi natin alam ang kinabukasan. Nobody knows. But no matter how strong is our faith, if the last letter hindi natin gagawin, pagdating ng bagyo sa buhay natin, tayo ay manlulupaypay. And what is that letter P? Prayer. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, our faith has 4 pillars. We are on a journey of faith for as long as we live on this planet Earth. Tatandaan nyo yan. May tinanong ko, kailan nagsisimula ang pagtanda ng tao? Kailan ka nagsimula ng pagtanda? Nang isilang ka sa mundong ito. At the time of your birth, you start to grow old. Iyon ang natural. No? Yung matanda na, nakaupo na ngayon. Yung mga bata pa, nakatayo pa ngayon. Amen ba? Kaya na totoo. Diba? Ang tanong ko sa inyo, sino ang ibig tumanda? Wala. Bakit wala? Nung bata ka pa, ang laging sinasabi mo, dasal mo, sana tumanda na ako, lumaki na ako, para makapag-asawa na ako. Diba? Kaya nagkakaroon ng tiisin ang tao ngayon dahil sa pag-aasawa. Kaya yung wala pang asawa, mabuti manatili kang mag-isa. Para ka walang dagdag na tiisin. Pero mo, hindi mo kilala, pakakainin mo. Additional na problema yon, di ba? Pero bakit? Lahat ay ang kanilang panaginip una sa buhay ay magkaroon ng kapartner sa buhay. Magkaroon ng papangasawa. Bakit? Sapagkat sinabi ito ng Diyos, it is not good for man to be alone. I will give him a suitable helpmate, the purpose of which is for man to multiply on the face of the earth, build and raise a family. That is the primary consideration that God has given us for us to enable us to administer the wealth of this earth. Tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na pangalagaan ang kalikasan. Bakit nga ba maraming landslide sa lahat ng bansa? Bakit? Sapagkat kinuha nila at binunot ang mga kahoy na nag-hold ng lupa. Bakit? Dahil sa pagpapayaman. Ang tanong ko sa inyo, sino ang gustong yumaman? Sino ang gustong yumaman? Yayaman kayo. Yayaman kayo. Ang problema lang natin, sabi sa Biblia, mahihirapan ang isang mayaman makapasok sa paghahari ng Diyos. Ang tanong ko ay, gusto niyo bang mahirapan? Ayaw niyo? Gusto niyong yumaman? Hindi po masama ang yumaman.
Ako po ay nagsimula bago tawagin ng Panginoon, mayaman na talaga ako sa atin. I am in real estate business. Madali pong yumaman sa real estate business. Kaya nung tayo po ay pinipersecute na ang inyong punong lingkod ay nagpapayaman lang sa El Shaddai, ang sagot ko, totoo yan. Totoo yan. Sapagkat lahat na nasusupungan ng katotohanan sa gawain ito ay pinagyayaman ng Diyos. Amen ba? Okay, tasang kamay. Sa bilang kong 3, yuyukong kay 3 ulit, at sasabihin nyo ng 3 ulit, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Or, kung anong gusto nyo na maging, kung gusto nyo maging bata, babata ko, babata ko. Kung gusto nyo gumanda, sabihin nyo 3 ulit, gaganda ako, gaganda ako. Sino gustong yumaman? Talaga naman. Sinong gustong maging bata? Baka bata-bataan yan. Okay. Seriously speaking, remember this, whatever you believe and profess or proclaim, God will make it happen to you. Tatandaan nyo kung anong inyong maibigan at inyong ipapahayag, gagawin ng Diyos para sa inyo. Ganyang kabuti ang ating Diyos na inyong naririnig dito sa gawain ito all over the world. And the good news is, the last cell group that I heard is now in Pakistan, Arab country. El Shaddai followers, you are not only called to become rich, you are called to proclaim the good news that God is alive, that Jesus is God, that Jesus is alive. And we have access to the power of God sa pamagitan ng ating pananalangin. Okay, mag-isip kayo, isang bagay lang na ibig nyong tanggapin nyo sa buhay after this gawain. Sa bilang kong 3, yan ang sisigaw nyong 3 ulit. Kung ako kisir-sir la, ang isisigaw ko, lalakas ang tuhod ko. Lalakas ang tuhod ko. Are you ready? Amen. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated for a while. And let me share with you some thoughts for this moment. The first time we have our gawain in this venue, the Hong Kong Stadium, first time natin gawin ito, puno ang bleachers, up to the top. About 30,000 of them. Ngayon siguro, mayroon kayong mga 10,000 ngayon. Now, don't worry, because most of them ay nasa kaibang bansa na, yung iba naman ay tumanda na, nag-retire na, pero ang gawain ay hindi tumatanda. Patuloy na nananawagan ang ating Diyos. God is calling everyone to the truth, sa katotohanan. Tatandaan nyo, our God that we proclaim in this ministry is a God of love. Sabihin nyo, love. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Bakit pinandidilatan mo? You say it with a smile. Amen ba?
Now, I'd like to share with you about prayer. Some people believes that they have God. And some people believes that their God is good. Ang ating Diyos ay isang Diyos na mabuti, isang Diyos na mahabagin, isang Diyos na matulungin, isang Diyos na marunong magpatawad gaano mang karami ang ating kasalanan. Amen ba? Now, prayer is very important in our journey of faith. Huwag niyong kalilimutan yan. Ano mang katayuan niyo sa buhay, yumaman kayo, naging senador kayo, naging congressman, naging presidente, naging prime minister, naging hari, whatever it is, all these titles are temporary. This power is temporary. Whatever power you possess, remember this, that is temporary. It lasts only for a few years. But the power of life that I'd like you to remember lasts forever. Our God is a God of life, a God of the living, a God of prosperity, a God of success. Only if we will possess the four pillars of our faith. Hindi basta lang naniniwala ang tao na may Diyos. Dapat makilala mo ang iyong Diyos. Kahit hindi mo nakikita, naniniwala kang may Diyos. Kung ikaw ay naniniwalang may Diyos, pakikinggan mo ang kanyang tinig araw-araw. Pag ninilayan mo ito araw at gabi upang maisagawa mo ang lahat na sinasabi ng Diyos. Kung maibig mong mawala ng tiisin, ang sabi ng Panginoon, huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa iyong kapwa. Huwag kang mananatiling galit sa iyong may bahay o mister, nanay o anak. Bago lumubog ang araw, patawarin at limutin ang lahat ng kasalanan na nagkakasala sa iyo. Anya pa ba kayo? Ang isa sa pinakamahirap na mensahe ay tungkol po sa pagpapatawad. But this is the key to our success and prosperity in life on this planet Earth and in the next life. Kayo ba'y naniniwalang may buhay pang darating? Sino naniniwalang may buhay pang darating? I'd like to share with you one atheist. Pag sinabing atheist, hindi naniniwalang may Diyos. Nung siya po'y agaw buhay na, mamamatay na. So dinalaw ng isang nagyayaya sa kanyang na isang prayer partner. Sabi niya, bossing, maniwala kang may Diyos po tayo. Patawarin mo na ako sa lahat ng kinupit ko sa iyo. Ngayon nag-isip yung mamamatay na hindi naniwala. Sabi niya, what if this girl is telling the truth? Paano kung totoo ang sinasabi nito? Yung hindi naniniwala, pupunta sa impyerno. Yung naniniwala, pupunta sa langit. Sino ang naniwalang may langit? Di ko narinig. Nasaan ang langit? Nasa itaas. Nasaan ang impyerno? Nasa lalim ng lupa. Kaya marami ng malalakas na lindol ngayon, marami ng lasinggong naroroon.
Nagbabatuhan sila pag ang mayon volcano ay naglabas ng lava, mga bato yun, nagraapoy. Bakit lumalabas yun? Nagbabatuhan yung mga naroon. Mga lasing. Bakit ko alam na nasa ilalim ng lupa ang impyerno? Sapagkat sabi sa Biblia, nang mamatay si Jesus, ay nanaog sa kalaliman. At yung lahat na bihag doon ng demonyo ay kanyang pinalaya. Maliban tanggapin natin si Jesus, ang Kristo sa ating buhay, hindi tayo makalalaya sa pagkaalipin ng demonyo. Nakakita na ba kayo demonyo? Sino nakakita ng demonyo? Gusto nyo makakita? Tingnan mo katabi mo. Ano? Ang demonyo hindi marunong ngumiti. Madaling bigay sa atin bilang mananampalataya. Now, let me go back to the power of prayer. Sabi sa sulat ni James, San Santiago, is any one of you in trouble, he should pray. The first thing that a person should do when trouble strikes, ang trouble ay hindi po nagbabadya in advance. Dumarating lang bigla-bigla yan. Bibiglain ka. Ngayon, may weather bureau na. Diba? Kaya may prediction sila. But remember this, kung tayo sa Pilipinas ay binabagyo ng todo noon, hindi na po at bibihira na po maglandfall ang bagyo sa ating bansa. Bakit? Sapagkat marunong ng manalangin ang mga tao.